Kasi tayo lahat ating pong buksan, ating pong mga Bible sa 1 Peter 3, chapter 1 Peter chapter 3 verse 3. Sabi po diyan, nahuwag sa labas ang kanilang panggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng marangal na damit. Verse 4, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at mapayapa at na may malalaking halaga sa paningin ng Diyos. Sa English po, whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, of or wearing of gold, or of putting on apparel, but let it be hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of meek and quiet spirit, which in the sight of God of a great price. Tayo manalangin, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa biyaya. Salamat, Panginoon, na muli nakatayo sa inyong unahan upang ipangaral ang inyong mga salita at mga katotohanan, Panginoon, na kailangan namin maintindihan, Panginoon, na hindi lang kami basta, Panginoon, nalakad, kundi may mga bagay, Panginoon, na dapat kami inaayos sa aming mga buhay. Patawad sa mga pagkukulang, pagkakasala, samahan niyo na kami. Nawa kami, Panginoon, sa pag-aaral ngayon pong hapon na ito. Ito mong samot dalangin sa dakilang pangalan, Panginoong Yesus. Amen and Amen. Pwede na ba tayo magsupong lahat? Bagaman po yung verse kanina na ating pong binanggit, which is in 1 Peter 3, verse 3 and 4, ay para sa mga babae, nagpapakita na ito dapat yung meron, hindi naman sa pinagbabawal, sa mga babae ang mag-ayos ng buhok, ang maglagay ng mga gold or ng mga apparel, magagandang damit, pero yung adorning oneself, sa kanilang panlabas and not the hidden part of ourself or the hidden man, sabi dyan sa first part, na nanggagaling sa ating mga puso. Kasi ganitong tao ngayon, panlabas. Wala na yung panlaw. Yan yung binabanggit dito po sa chapter, sa verse na ito na ang ganda-ganda sa labas, and yet pagdating sa loob, nakikita na hindi maayos. Pero tingnan nyo po, ang sabi, the ornament of meek and quiet spirit, which in the sight of a great price. So, mas maganda talaga sa Panginoon kung ano yung naaayos sa ating loob. Kasi kung ano yung nasa loob, siya yung lumalabas. Rather than maganda nga yung labas, pero pangit naman yung loob. We are too much adoring ourselves. Bagang periti sa mga babae, pero makikita natin yung prinsipyo dito na, gara naman itong pumarma, ang forma naman ito. Bakit natin kailangan yan? Kasi kailangan po yung mga bagay na panlabas, ay dapat ayos muna yung ating panloob. Sa yan po ay sa bawat isa po sa atin. Pero bagaman po ang ating pag-aaralan ay about po sa mga earrings or sa paghihikaw. Bagaman tayo ay sa mga lalaki, bakit nga babawal sa atin dito sa GABC, Taysan, ang maghikaw? At sa mga babae, bagaman yan ay bawal maghikaw ang lalaki, isinama ko na dyan yung madami ang hikaw. Yung may 3 butas sa tenga, yung may 2 butas, tapos meron pa sa ilong, meron pa sa, na natin yung body piercing. So, yung body piercing. Actually, sa pag-aaral, yan, nga ba ang sabi ng Biblia sa ganyang mga katuroan? So, hindi na po ako nagkumuha ng mga pictures kasi para sa akin, ay parang, ako po, personally, ay parang nandidiri. Totally. So, hindi na ako kumuha ng mga pictures kasi nakita ko pa lamang, kukuha sana ako mga pictures, nakita ko pala yung mga nasa ilong, wag na. Wag na. So, may medyo madidiriin. So, ganon. So, definition muna tayo in secular. Ano nga ba ang definition ng earrings? Diyan. So, next slides po. Sabi diyan, earrings are ornamental jewelry worn on the ears. Siyempre, earrings nga eh. So, yan ay nakalagay sa ear. So, often made of metal, precious stones, or other materials. Earrings were commonly worn by both men and women and held what? Cultural, social, and religious significance. They were often used as symbols of wealth,
status, and identity. So yan po ay nakuha ko sa dictionary, and yan yung definition nila on what of kung ano ang earrings. So anong hineheld niyan? Meron yan cultural significance, social significance, and religious symbol or significance. So may mga simbolo din yan na wealth, status, and identity, lalo't higit nung unang panahon. Next, ang history niyan ay magsisimula sa pinakaunang time, which is in 25,000 BCE or before Common Era. Earrings during the Neolithic period o yung tinatawag natin sa atin in theology text or sa mga theologian scholars na ang term na tawag nila is the primeval history or yung tinatawag po natin na era kung saan ay yung part po na ito ay yung fall ng mga tao, which is yung human. Sabi po dito, meron kasing framework dyan, yung antediluvian era, which is the time before the flood, and then the Neolithic revolution, or the secular terms theologians use as describe biblical fall, where humanity moved from forging lifestyle to Eden to the toil, or yung tinatawag na pag-aano po ng mga tao sa pagpa-plant, sa mga agriculture, going to animals. Then the proto-historic, which is the transition period of oral tradition, which is the stories in the patriarchs, which is magsisimula kay Abraham. And then sabi dyan, sa sunod dyan ay yung earrings in ancient Egypt. Yan po ay actually, meron po yung mga ating isa-isa niyan mamaya. The collapse of earring popularity, next. Rich and wealthy renaissance, then the widespread earring trends were globalized. An era of statements earring, alternative materials, and then the 21st century, which earrings remain popular across the gender. So ating unahin po yung Neolithic period, earring during Neolithic period. The Mesopotamians, sabi po dyan, were one of the earliest civilization in history, and their use of earrings is documented in ancient art and literature. So yung unang tao, yung part, yan po ay sa history po ng mga, nakuha ko po yan dun sa history ng jewelry, kung saan po nag-start. So yan po ay para siyang pag-aaral ng mga historic sa mga jewelry. And yan po ay, ang nakita po dyan sa next po ay yung pong kay Queen Puabi's tomb or Queen Puabi. Sabi, one of the most famous example of Mesopotamian earrings is the pair of gold hoops worn by Pubi, or initially Shubad, the Queen of Ur, discovered in royal cemetery in Ur in modern-day Iraq. So kung alam po natin, yes, ang Ur po ay kung saan po nanggaling si Abraham. So yan po yan. So yan po yung part po na yan. These earrings were date back to the early dynastic period around 26,000 to 24,050 before Common Era. Were made from gold. Queen Puabi's gold hoops are the oldest pair of earrings found to date. So yan po yung pinakamatagal na earrings na natagpuan kay Queen Puabi's. At yan po ay sa pag-aaral ay siya po ay reyna ng Ur. And alam natin kung saan nanggaling po si Abraham. Yan po ay sa city of Ur. So talaga makikita po dyan na dun sa time na yon mga time, so nagkakapanag po ang timeline po ng mga part po na yan. Sa ancient Egyptians, kung saan naman na natagpuan, actually yan din po yung pagkasunod-sunod doon sa timeline po niyan, dun sa nakuha ko. Sabi po dyan, based on the hieroglyphs and our current understanding of the culture in ancient Egypt, people were deep believers in the magical powers of jewelry. Because of the widespread belief of the protection, healing, and good luck of jewelry. Nearly everyone from poor to the wealthy wore charms and jewelry on the body. So iba-iba lamang ang style, iba-iba lamang ang itsura, and yet pero lahat, simula sa pinakamahirap hanggang sa
mayaman sa Egypt noong time na yon ay naniniwala na may makapangyarihan ang mga jewelry. Kasi alam natin kung ano ang Egypt, yan ay isa sa mga ancient cities na naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Ano po, yan yung mga sikat at maraming Diyos din po ang mga magician or mga kung ano naman ang meron sa Egypt. At isa sa mga pinaniniwalaan nila dyan ay syempre ay yung mga yung kanilang mga earrings. And then next, sabi po dyan, ari po yung mabilis lang, to be honest. The ancient Egyptians were known for their love of jewelry, and earrings were an important accessory during period to 22,000 to 12,000 before Common Era. So yan yung mga itsura. So kung kayo nakakapanood ng mga yan, mga ganyan sila, 'di ba? Mga malalaki. And hindi lang yan sa ear nakalagay, meron din yan sa ilong, meron din yan sa mga gantong labi. So yan yung mga nakalagay diyan, most probably. So yan lang yung mga kinuha ko po ng mga litrato. Hindi ko na po kinuha yung mga may itsura kasi ang pangit tingnan. Wala po kayo sa akin. Kaya kung gusto niyo pong i-search, ay may search niyo naman po yung mga itsura. Pero parang ayoko na lang ilagay dito sa una. So nakakadiri. So next po. Next is the Greek and Roman time. So kung mapapansin nyo, yan ay lahat yung mga nababanggit ay nababasa rin natin sa Bible. So sabi dyan, earrings were an important part of ancient Greek and Roman jewelry, serving as a symbol of social status and beauty. So yan yung mga itsura nila dyan, mga example. Ano po? So kapag ka maganda, ano ba yung klase ng social status mo? Kasi po, during that time, so mamaya natin yung babanggitin, bagaman ang mababanggitin mamaya, ang mga slave po, nung unang mga panahon ay may mga hikaw din. So, depende yan kung anong klase. So, meron idea, meron na pang slave, meron na mga pang mayayaman na style. Ano po, kung ay makikita mo na sa earrings pa lang, sa mga kung anong nakalagay sa kanilang mga muka, ang itsura nila kung saan. At saka yung social status and beauty. So, yan yung, syempre, hanggang ngayon ay kasama yan. So, next po, although both men and women wore earrings and jewelry, the association with beauty and goddesses made jewelry predominantly utilized by women. In fact, many believe that jewelry was feminine and therefore not suitable for men. So, idea pa lang, during po ng ancient Greek and Roman time, ay naniniwala na sila that earrings or the jewelry is part of the female or ito ay feminine, hindi ito suitable para sa mga lalaki. At kasi most likely, ang mga nakikita nila doon during that time, ang mga lalaki, sila yung mga slave na may hikaw. Kaya pagka ikaw ay lalaki, na may makita sa iyo na ikaw ay may hikaw, most likely ikaw ay mahirap. Or ikaw ay alipin. So yan po yung mga time na yan. At parang sa'yo, yan ay parang parang hindi ka sa social status mo. Next, the Renaissance era. Renaissance era. Ano ba? Renaissance. O magkaiba kayo ng sinasabi. Sige. The Renaissance was the time of great change. So alam natin yung part na ito. This time during that na ang mga babae ay meron ng mga status. Kasi nung una mga panahon, talagang mayayaman lang. Bagaman may mga babae, parang ang kanilang value is mababa. Pero during this time, this is the great change and development in world of art, literature, and culture. So alam natin ang mga Renaissance era, sa mga nag-aaral, during that time, dyan labasan lahat ng mga arts na hanggang ngayon ay mga sikat pa rin. During that time, and yan ay yung mga in music, in literature, sa mga kultura na meron, dyan naglitawan yung lahat. Marked by the renewed interest in classical forms and celebration of human potential. So nakikita nila na kung ang capacity, ang potential ng mga tao during that time na nakikita nila ang daming mga matatalinong tao nung time po na ito. At mga sasabihin natin talaga na sila ay mga foundation during that time na hanggang ngayon ay mga kilala pa din.
This period also had a significant impact on the world of fashion and jewelry, including the earrings. So yan po yung part na yon. Next, wala na yung isa. Yung earrings, yan yung, wala na yung isa. Yan. Earrings played an important role in expressing the elegance and refinement of period's fashion, as well as the social status and personal taste of the wearer. Dito, yung time na ito ay most likely in the Renaissance era, during that time, ay parang yung value yung idea ng mga earrings ay hindi na nakaano sa social status, kundi it's fashion. Yan ay may time na diyan na nagsisimula yung personal taste, ano ba yung maganda ganito, mga ganyan. So hindi na sila nakabase most likely sa ito ba ay may makapangyarihan, ito ba ay galing sa mga goddesses, may mga ganyan. So most likely hindi na sila gano'n kasi during that time nga nagkakaroon ng mga scientific evidence na during the Renaissance era, maraming matatalinong tao. So during that time sa mga nag-aaral po, sa mga nakakaalam ng history, ay maraming nagsilihis na sa mga goddesses, yung sa mga religious culture ay parang nababawasan, and during that time ay yung mga scientific evidence, yung mga knowledge about science ay nag-uultawan. So yan po yan. Kaya yung idea ng mga even in jewelry ay nasasama. At saka mga fashion during that time. So yan ay sa may hilig sa history, alam na alam nila yan. So yan na po yung next, yung mga pictures, yan na po yung itsura niyan. Yan lang yung nakita kong iba-iba. So yung earrings na lang po yung tingnan ninyo. During that time nakikita natin yung mga paintings, yung mga itsura ng mga jewelry, mga itsura ng mga, yung itsura ng earrings. Yung earrings lang po yung tingnan nyo. So next, punta tayo sa globalized trend, kung saan pumasok na ang trading. During that time ay nagkakaroon na ng malakihang trade at hindi lang sa loob ng bansa nila, during that time ay nalawak na din. So led by the innovation during the Renaissance period, the 1700s to 1899, during that time ay may mga mechanical nata po dito. Hindi ko nagkakamali. Period continued to see earrings commonly worn as a symbol of wealth and status. The designs were also heavily impacted by the Renaissance, often made by precious metals and adorned with precious gems like diamonds, rubies, and pearls. So dyan na nagkakaroon na nilalagay yung mga bato. Yung mga time ng mga bato kasi nga nag-globalize na siya. So ang ibang mga part na walang ganon, may sarili na silang trend. Actually, hindi ko na isinama dyan. Anong itsura ng India, anong itsura ng Europe. So iba-iba sila ng mga trend na kung napupunta sa iba, and then nila sa kanilang sariling kultura, and then lalagyan nila ng kung anong kanilang sariling design. So naging globalized trend na napalawak yung time po ng earrings. So history tayo ngayon. Most likely sa jewels. And then dun sa Asia dominance, sa China, sa Japan, sa atin kasi iba-iba pa eh. Pero dati yung mga sikat dyan, yung mga mayayaman dati. So sa Japan, sa mga so yan po yung mga, sila yung mga nagpalawak niyan, lalo-lalo ang Indian, mga Middle East. And next, in the 21st century, today earrings remain beloved form of jewelry with a wide variety of styles and designs available to suit any taste or occasion. The use of earrings has evolved throughout history from simple adornments, so sa mga simple na parang bilog lang, na sa mga simpleng butas lamang, and yet ngayon ay to precision crafted metal and gemstone designs, and today's earring reflect the diversity and creativity of contemporary fashion. So ngayon, na nire-reflect ng jewelry is the diversity and creativity of the contemporary fashion. So anong trend? Anong yung pagkakaiba-iba ng style, yung pagkakaiba-iba ng taste, ng mga nasuot po ng mga earrings. So yan ang history po ng earrings in the secular fashion. So yan po yung itsura niyan.
Punta naman tayo sa biblical definition. So, punta tayo sa definition po ng biblical, earrings as a form of adornment. So, sabihin natin yan mamaya, bakit ang earrings is a form of adornment? Serving various cultural, religious, and symbolic purposes. So, parang hindi naman nalalayo doon po sa mga nauna. Kasi nga, yung po mga nauna ay dito rin halos kinuha sa Bible. The city of Ur, ancient Greek, Romans, and then ancient Egypt. So, parang hindi rin naman nalalayo. Kaya, earrings were worn by both men and women and often made precious metals such as gold and silver. So, yung mga nasa Bible po, mga biblical, ang most likely na makikita nyo dyan is golden earrings or nose rings. So, yan yung makikita nyo dyan, yung mga gold or silver na mga gawa. And then, they could signify wealth, status, or even religious devotion. So, yan po yung biblical definition. Next, isinama ko po ito. Kasi lumabas din siya sa topical na iba ang kanyang definition. Sabi dyan, nose rings are ornamental jewelry worn in the nose, typically by women. So, ang reflecting cultural practices and social custom of the ancient Near East. The use of nose rings in biblical times can be understood within the broader of context, tignan niyo po yan, of jewelry and personal adornment, which often signified wealth, status, and beauty. So makikita natin actually kung bakit yan yung sinabi. Ano po, bakit ang nose ring is a broader context of jewelry and personal adornment. So makikita po natin yan. O, nandiyan na sila. So, inaano po dyan, yung nose ring, sabi po dyan, an ornamental jewelry. Tingnan niyo po, ang sabi dyan, ang nagsusuot lamang ng nose ring ay typically by women. So, makikita po natin dyan later on. So, punta tayo sa Old Testament reference. Sa Genesis 24 verse 22. Sabi po dyan, next slides. Kung alam niyo po yung kwento sa Genesis 24, and it came to pass, as the camels had gone drinking, that the man took a golden earring of half a shekel weight, and 2 bracelets of her hands, and then 10 shekels of weight of gold. Sa nakakaalam po ng kwento na yan, yan po yung time na inutusan ni Abraham ang kanyang servant, ano po, upang magpunta sa Haran para hanapin ang mapapangasawa ni Isaac. At ang nakita po doon ay si Rebecca. Ano po, so sa chapter 24. And isa dyan sa mga binigay na daladala, ano po, nung servant ni Abraham ay ang golden earring. Pero sa ibang translations po, makikita niyo po dyan, ang talagang isa sa mga binigay, ano po, ng servant kay Rebecca bilang regalo, ano po, sa binigay kay Rebecca ay nose gold ring. Totoo po yun. Nose gold ring po talaga. Yung pong nakalagay po doon sa ibang translation. Hindi ko lang po nakakuha, pero may nakita po ako dito na talagang yun nga ang nakalagay. Sabi sa verse 20, Genesis 24:22. Sabi po, and came to pass as the camels had gone drinking, and the man took a golden earring of half a shekel weight, and bracelet for her hands of 10 shekels of weight and gold. So kaya doon tayo babalik doon sa definition that this is a form of adornment. Ano po, na nagbibigay that you adore someone, ano po, by giving earrings or nose earring. So yan po yung nakalagay po doon. So sa Bible po talaga, during that time, ng panahon po ng Old Testament, talagang meron pong butas sa ilong ang mga babae. So yan po yun. At nakikita natin na meron talaga pong mga butas. Then pagdating po sa Genesis 35 verse 4, sabi dyan, and they gave Jacob all the strange gods which were in their hand, and all their earrings which were in their ears. And Jacob hid them under the oak
which was by Shechem. So alam nyo naman, sa nakakaalam po naman ng kwento na ito, kanina sa servant ni Isaac and then Rebecca, and during this time, ito naman po ay yung time na kay Jacob. Ano po, kung alam nyo po ito, yung kwento po dito is yung nangyari na si Jacob ay umalis na. Ano po, kay Laban, doon sa kanyang, at isinama niya, tumakas na po siya doon kay Laban. At pagdating po dyan, pinapaiwan ng Panginoon yung mga strange god. Kasi yung time po na ito, di ba, nung sa chapter 34, kung hindi po ako nagkakamali, ay hinabol sila. Oo nga po. Dahil nga si Leah may kinuhang mga strange god. Opo, doon kay Laban, kaya hinabol sila ni Laban at ibalik mo yung mga strange god, yung mga idolatries, yung mga ganyan. Kasi sa kultura po pala ni Laban, ng Haran, during that time si Uzi, meron pala silang mga Diyos-Diyosan doon. Okay po, kaya nga doon nakita, kaya nga hinabol, may mga dinala si Leah na mga strange gods. So, ibig sabihin, sa kultura nila, bagaman sila ay ni Abraham during that time, mga kamag-anak, ang nangyari po nung time na yon, may mga strange god na, may mga idolatries na, may mga false gods na doon sa mga Diyos-Diyosan sa Haran that time. And yung mga earrings na pinapaiwan dyan ng Panginoon, kasi may pangako na ang Panginoon para maano yung pangako ng Panginoon kay Jacob, kinakailangan na iwan na ni Jacob yung mga strange god na yan at yung mga nagsisimbolize doon sa mga strange god na yon. Kaya nga sabi po dyan sa verse 4, and they gave unto Jacob all the strange god which were in their hand. Balik mo na doon. 35 verse 4. Sabi po dyan, in their hand, and all their earrings which were in their ears. And Jacob hid them under the oak which was by Shechem. Kaya nga pagdating po doon, kaya sa mga pauna, sabi po dito ng Panginoon, sa verse 2, then Jacob said unto his household, to all that were with him, put away all the strange gods that are among you, and be clean, and change your garments. So yan kasama po doon na alisin niya na yan, yung mga nagsisimbolize. Kasi yung mga earrings po during that time ay yung mga moon, parang mga style ng moon na nagsisymbolizes to the moon god. Ano po, during that time, sa panahon po ng Old Testament, sa panahon po ni Jacob. Kaya nga sabi, para ma-fulfill na, para yung pangako ng Diyos kay Jacob, iwan mo na yan mga Diyos-Diyosan na yan. At kasama po dyan ay yung mga golden earrings na nagsisimbolize to their religious culture o sa kultura po, lalong higit po nung time po ni Rebecca and then po sa time po ni Rachel at ni Leah. So meron talaga sila, so ibig sabihin sa part na yon, meron talaga na kaya ang ibinigay na servant yung servant ni Abraham dun kay Rebecca, kasi yung kultura pala nung mga time na yon ay mahilig na sila sa mga earrings. And then pagdating naman sa time naman ni Jacob, sa kanyang anak, sa anak ni Isaac, ay yung part naman ni Leah. So, ibig sabihin, nagpapakita lamang yon na yung mga golden earrings, may mga symbolize talaga yan ng religious culture o devotion. Kaya po, pinapaalis ng Panginoon yan at ikaw ay sumunod sa akin. So, yan ang gusto ng Panginoon during that time. And then next, punta tayo po, next. Dito naman tayo papunta sa Exodus 32, verse 2. Ang sabi po dyan, and Aaron said unto them, break off the golden earrings, which were in the ears of your wives, of your sons, and of your daughters, and bring them unto me. So, ang tagpo naman po na ito ay yung si Moises ay nasa Mount Sinai at ang gusto ng mga Israelites, bigyan mo kami ng Diyos, Aaron. At sabi ni Aaron, sige, alisin nyo yung mga golden earrings nyo at sa mga inyong mga asawa, sa inyong mga anak. So, ibig sabihin talagang time na yon, pati mga lalaki, mga daughters, ay meron pong mga earrings. So, ang golden earrings din dyan, yung nose earrings. Ano po? So, kung alam ninyo, yung tagpo na yan, saan sila galing? Galing sila sa Egypt. So, yun yung time na yon. So, papasok pa rin sa ancient Egypt, na kung saan ang kultura ng mga false gods. Ano po? So, yung time na yan ay meron. So,
Ano nangyari doon sa mga ginawa, sa binigay kay Aaron? Minelt, sa verse 5, verse 3, next. Sabi dyan, and the people break off the golden earrings which were in their ears and brought them unto Aaron. And what Aaron did to them? Ginawang golden calf. Ano po? So, ginawang Diyosan. Yan yung ginawa dun sa mga golden earrings sa nung time po nung so talagang yung mga earrings during that time ay may symbol po talaga ng religious devotion, ng status ng Old Testament time. So yan ay magpapakita, marami po nagpapakita ng verses, so hindi ko na lang po nilahat. So ito naman po, sabi po naman po din sa Numbers 31 verse 50. Sabi po dyan, we have therefore bought an oblation for the Lord, what every man hath gotten of jewels of gold, chains and bracelets, rings, earrings, and tablets to make an atonement for our souls before the Lord. So ito naman tagpo na ito ay nakapaglaban si Moises sa mga Midianians. And then during that time na nanalo sila, yung mga soldiers, syempre kung ikaw ay panalo, kukunin mo yung mga spoil. Nung war, spoils of war. Syempre ikaw panalo, kung anong makakita mo doon, yun na yun. Ikaw ang panalo aanhin pag ng mga batayon. So, kinakukuha. And then, ang ginawa ng mga soldiers during that time, iniain, sabi nila kay Moises, and then kay, ano nga pangalan ng high priest dyan? Numbers. Sabi po doon, ang sabi ng mga soldiers, ito yung mga ibibigay namin sa iyo, bibigay namin sa ito mga spoils na ito. Ayan, sabi dyan, sa Midianites, Israel Wars, verse 50. Sabi dito, and the Moises, verse 50. Yan. Ang sabi dito, ayun, si Eleazar. So, siya yung high priest during that time. Ibinigay ng mga soldiers. At ang sabi, ito yung inahandog namin, para to make an atonement for our souls before the Lord. So, hindi naman yan yung ibig sabihin para iligtas yung kanilang mga kaluluwa. Ang idea lamang dyan, kung bakit yan yung sabi ng mga soldiers at tinanggap yan ni Moises at saka nung high priest na si Eleazar, kasi ang gusto ng mga soldiers dyan, gusto nila magpasalamat sa Panginoon. During that time, ibinigay nila yung mga spoils, yung mga golden earrings na nakuha nila, mga bracelet, ibinigay nila doon at ang idea para pasalamatan ng Diyos kasi sila ay iniligtas doon sa digmaan. Sila ay mga buhay during that time. Na mga nabuhay sila. Kaya sabi, to make an atonement for our souls before the Lord. So gusto nila magpasalamat sa Panginoon na sila ay binuhay ng Diyos. Kaya yung idea niyan ay nagbigay ang mga soldiers upang pasalamatan ang Panginoon. To adore. Ibig sabihin, talagang yung mga earrings, yung mga bracelet, yung mga jewelries, mga golds, pwede talaga yan ginigift. To adore oneself or to adore someone. Kung ikay mahal mo, ito. Ang gusto mo, ganito. So, yan yung idea, cultural. So, yan po ay mga references na nagpapakita doon sa mga biblical definitions na meron talaga siyang, yung broader context po talaga ng mga earrings, mga jewelries during that time ay for personal adornment. So, next po, sabi dyan sa next. Yan, sa Judges 8 verse 24, ito naman yung time ni Gideon. Gideon said unto them, I would make a request of you, that you would give me every man the earrings of his spoil. Ito din ay spoil of war during the laban nila, for they have golden earrings because they were Ishmaelites. So, sabi siya sa Judges 8, ito naman yung time na si Gideon gusto ng Israel, gusto ng Israel na gawing hari si Gideon. Kaso sabi, rule over us, sabi ng mga Israel during that time, sa chapter 8 verse 1. Sabi dito, verse 22, sabi, Then the men of Israel said unto Gideon, Rule over us, both thou and thy son, and thy sons also, sons also, for thou hast delivered us from the hand of the Midians. So, ang kalaban nila dito ay ang mga Midians, or yung mga, at tinalo sila ni Gideon during that time. Alam niyo po ba yung laban ni Gideon? Sa nakakaalam? Opo, so sana alam niyo po yan dahil yan po yung isa sa mga magandang sa Judges, yung part po ni Gideon. At ang sabi diyan,
I will not rule over you, sabi ni Gideon. Pero, ang request lamang ni Gideon ay ito, that ye would give me every man the earrings of his prey. So yung mga nakuha ninyo, yung mga na-spoil nyo, ibigay nyo sa akin. For they had the golden earrings because they were Ishmaelites. So alam natin, si Ishmael ay kapatid ni Isaac, at yung Midian ay kalaban talaga ng Israel. Pero alam niyo po ang ginawa ni Gideon dyan sa mga golden earrings na yan? Ginawang ipad. Ano po? So yung ipad po na tinatawag dyan, hindi ko na nakuha yung picture kasi iba-iba ang itsura ng ipad. Actually, marami pong ipad sa Bible. At isa sa mga ipad na kilala dyan ay yung ginagamit ng mga high priest. Yung may 12 stones na nagsisimbolize sa 12 tribes na ginamit din ni David. Pero yung ipad po na ginawa dyan ay naging Diyos-Diyosan po ng mga Israel. So yung ginawa ni Gideon na ipad ay naging Diyos-Diyosan ng mga Israel. So talagang yung part na yan, bakit laging may earrings or mga golden earrings? Tapos ang nangyayari, nagiging Diyos-Diyosan. Kasi yung idea, nung simula ng time, laging napapasama ang earrings, kasi po ginagamit talaga yan as a symbol ng mga false god, ng mga Diyosan. And ito pa ang malupit po dito. Sabi po dyan, next, earring in biblical times were not merely decorative. They could donate social status, wealth, and religious affliction. So, nakuha na natin yung yung wealth, yung religious affliction, yung religious significance. Punta tayo sa social status. In some cases, earrings were associated with pagan practices as seen in the account of the golden calf. Sa Exodus 21 verse 6, sabi po dyan, ang context po nito is about the master and the servant. Sabi dyan, hindi lahat ng earrings is about sa religious significance. Ang iba dyan is the status. Ganon din katulad ng sa history ng secular. Sa definition ng Bible, status din ang idea ng may significance din sa status ang mga earrings. Sabi dyan, then his master shall bring him unto the judges, he shall also bring him to the door and to the doorpost, and his master shall bore his ear with an awl. Yung awl po dyan ay yung parang buto at papasukan, and he shall serve him forever. So, tanda na ikaw ay binusasan ng iyong master, ikaw ay servant na niyon magpalang hanggan. So, ang idea nun, ganyan, so, talaga pag gusto na nung servant na siya ay habang buhay na sa kanyang master, kasi meron pong, dapat po sa, ng mga Hebrew, meron pong dapat 6 years lamang ang Hebrew servant. Ang mga servants ng mga Hebrews, may 6 years lang. Ngayon, kung gusto ng servant nito, kasi siya ay napamahal na doon sa kanyang master, siya ay kung gusto niya habang buhay na siya doon, siya ay magpapabutas sa tenga. Siya ay magpapatatak, magpapamark sa kanyang master at bubutasan, sabi, shall bore his ear through with an awl, and he shall serve him forever. Ngayon, kung anong mangyayari pagka trinaydor mo ang iyong master, may karapatan ang master mo na putulin ang iyong tenga. To symbolize na ikaw ay, kapag putol ang iyong tenga during that time, ibig sabihin, isa kang traidor na alipin. So, yun yung idea na trinaydor mo yung nagmahal sa iyo. Kasi yan ay panunumpa during that time, the status. So, may adornment pa din. So, lalabas pa rin po dyan yung idea. So, in cultural and religious significance, next, sabi in Judges 8, so babalik tayo kay Gideon, request the golden earrings of the spoil and Midianites who were Ishmaelites known for wearing gold earrings. Nandito pala yung explanation. Gideon uses their earrings to make an ephod, which unfortunately became as near to him and his family as it leads the Israelites to idolatry. So, anong ginawa dun sa nangyari? Sasabi kanina, pumasok sa idolatry ang Israelites dahil sa ginawa ni Gideon na yung mga earrings na ginawa niyang ipad. So, dahil sinamba nila bilang Diyos-Diyosan.
And next, sabi sa, next pa. Ano sunod dyan? Ito po yung malawet na sign na hindi lamang ang earrings ay negative. Sabi po dyan sa Ezekiel 16 verse 12, "And I put a ring in your nose, earrings on your ears, and a beautiful crown on your head." The nose ring is a part of a larger metaphor illustrating divine favor of the beautification of God's people. Tingnan niyo po yan. Ang Panginoon po mismo nag-imik niyan sa Ezekiel. Yung time na inaano niya ang Ezekiel during that time na binihisan niya, pinaganda niya, and yet ang Israel ay naging idolatry pa din, na hindi pa rin minahal ng Diyos. Bagaman binihisan na, pinaganda na ang mga Israel during that time. At isa sa mga metaphor na ginamit ng Panginoon dyan, "And I put a ring in your nose." So, ang Panginoon po na-imik yan, ha? So, yung sabihin, it is a sign of wealth, status talaga na parang God is adoring His people, the Israelites. Earrings on your ears and a beautiful crown on your head. So, nagpapakita dito, during the Old Testament times, nagpapakita po talaga how to adore someone is to give them a ring or earrings, lalo higit a ring in your nose. Yan po ay nakalagay sa Ezekiel 16, verse 12. So makikita niyo po dyan, kung mga naghahanap, meron bang earrings na pwede ba? Yan po ang sagot. Ano po? Pero sasagutin natin yan kasi bawal sa atin. Bakit dyan ay nakalagay na ganyan? So, pinapakita ko lamang na during the Old Testament times, hindi lang puro negative. Ginamit din ng Diyos to adore the Israelites people, to show them na sila ay ina-adore by giving them a ring in their nose, earrings on your ears, and a beautiful crown on your head. So, yan yung pinapakita na kayo ay aking mahalig. Binigyan ko kayo ng mga gantong bagay to make you high, to have your status, para lumaki yung inyong status o ganyan. Punta naman tayo sa New Testament reference. So, may nabanggit ba sa New? Sige, puro Old Testament naman yan. Pero nabanggit ba ang earrings sa New Testament? Yes po, 1 Timothy 2 verse 9 and 10. This time ay si Paul ay pinapaalalahanan ang mga babae. Ano po, in a manner also, ito yung katulad ng binasa natin sa Peter, that women adorn themselves with modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array, but which cometh women professing godliness with good works. Katulad po nung kay Peter, sa next niyan, 1 Peter yung 3 and 4, whose adorning let it not be outward adorning of plaiting the hair or wearing of gold or putting of an apparel, but let the hidden man of the heart in that which is corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which in the sight of God the great price. Kasi po, ganito, sa iba po, kung daw nakakamali sa JW, sa Jehovah Witnesses, bawal silang magsuot ng kahit ano. Bawal ang hikaw, bawal ang kwintas. Tama ba? Dating daan pala yun, sorry. Pero may narinig, kamag-anak ka lang. Kamag-anak daw. So, yan po. May ganun sila nakaturuan na bawal. Kasi dyan nila yung nakuha. Sabi, inaano nila na bawal daw. May nakilala din ako na, di ko alam basta bawal daw siya, hindi daw siya nagsusuot ng mga ganyan kasi bawal daw sa kanila. Kasi nga daw, yan ang sabi. Hindi naman pinagbabawalan. Ang idea lamang ni Paul at saka ni Peter during that time, huwag kayong masyado, katulad na sabi ko nila, huwag kayong masyado sa outward. You are adoring too much of yourself, na hindi nyo na ina-adore ang Panginoon, na masyado na kayo nakatingin sa labas, pero sa inyong loob, kayo ay hindi. So ang sabi dyan, let not be outward adorning. So huwag kayong mag-a-adorn, huwag kayong mag-a-adorn ng inyong sarili, huwag nyo masyadong aanuhin na yung inyong loob ay inyong pababayaan, lalo't higit na hindi nyo na maa-adore mismo ang ating Panginoon. So papasok pa rin yan sa adornment, kung saan dapat talaga na ang ating mga ginagawa ay talagang dapat ang ina-adore natin ay ang Panginoon. Ngayon, anong implication yan sa atin? Next.
Doon sa ating mga nabasa, anong implication yan? There is no biblical command against a man or woman wearing earrings. Pero nakikita natin, ano po, yung mga prinsipyo, ano ang nangyayari kapag merong earrings, nose rings. So, napapatak siya sa dalawa, idolatry and adornment. Ano po? So, papasok tayo mamaya. There is no specific counsel in the Bible about earrings. So, yan yung makikita natin dyan. Wala naman talagang specific. Kasi kung hahanap talaga kayo ng specific, ay mahirapan tayo. Pero ano yung mga prinsipyo na makikita natin? Kasi ganito ang nangyayari eh. Ay wala naman pala. Kasi ito po, pwede po sa inyo itong gamitin. Kaya ito yung aking ginawa. Kasi sa iba po, pwede sa kanila, ang lalaki. Marami po akong nakikilala na professing Christian, sa mga napapanood ko pa lamang sa video, pero yung butas ng tenga, ang laki. Oo, pambira. Yung asin, yung kita na yung tagusan. Tunnel na, oo. Pero ang kanyang sinasabi, ang kanyang katuruan, ay katulad natin. Oo. Napanood niya, no? Napanood ko yun. Sabi ko, pambira. Sovereignty, naniniwala. Totoo yun. Naniniwala rin na si Jesus Christ. Bible is the final authority. Basta napanood ko lang siya bigla. Sabi ko, ayos. Pero ang itsura niya, mayroon siyang malaking ganun, dalawa pa. Tapos, di ko alam kung mayroon siyang butas sa dila or sa ilong. Basta makikita niyo na ganun. Pero ang idea, tama naman ang kanyang mga doktrina at he is professing na siya ay ligtas. Pero bakit ganun? Kasi siya, ang ginagamit niya, wala naman talagang specific na hindi against. Na against ang Bible dyan. Ngayon, bakit sa atin, sa GABC, bakit bawal ang hikaw ang mga lalaki? At bawal ang mga babae na madaming hikaw. Yung may butas sa dila, may butas sa ilong. Kung pala sa Bible, it's part of adorning himself. Kasi ito yung tanong. Ito po yung mga tanong. Tanongin nyo ito. Number 1, itong tanong. Itong sarili nyo. Kasi kung gagawin nyo yan, itanongin nyo to. In my circle of influence, will wearing an earring be likely cause offense and draw negative attention to me rather than draw positive attention to Christ? Tanongin nyo yan. Ano to? Positive ba to? Makaka-offend ba ako? In my circle. Bakit? Sino ba ang circle natin? Nasa labas lang ba? Hindi. Nandito tayo. We are a circle of influence din. Ano po? Will wearing an earring be likely to cause an offense and draw negative attention to me rather than draw positive attention to Christ? Makikita ba sa akin si Jesus Christ pag ginagawa ko to? Sagot. Sabi dyan, 1 Corinthians 11:31-32. Whatever, therefore you eat or drink, do whatsoever you do all for the glory of God. Talagang sabi niyan. Sabi sa verse 32, give no offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. Kung alam mo naman na makaka-offend yan ng iyong kapatiran, na mas makikita ang negative dyan kesa positive sa Panginoon, Christ-likeness, ay makaka-offense, hindi makikita, bakit mo pa gagawin? Tama po ba? Yan yung unang tanong. Ay mas makikita na ay, ang ganda naman ng ikaw niyo. Oh, astig. Parang, may mga kasi may mga astig, tapang may butas sa ganito. May butas sa dila, tapang Diba, ganyan mga lalaki, talaga. Tapos mga babae, may mga dito pa sa taas. Astig mga forma. Tapos mga nakaganan yung buhok. Lala daw ng butas. Yan ba ay, ano ba talaga ang motive? Yan Ano ba talagang motibo mo? Kasi ang motivation dapat natin is we do all for the glory of God. Ngayon, kung gagawin mo yan at hindi makaka-glorify sa Panginoon kasi nakaka-offend ka sa iba, bakit mo pa gagawin? Tama? Ano po? So, hindi na dapat. Number 2, yan nasabi ko na. What is my motivation for getting a body piercing? Ang sagot dyan, 1 Corinthians 6:20. Kasi tingnan nyo po,
For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Kung ang motivation mo, ay para lang masabi mo na, ay, ako ay maganda. Ang ganda ng aking earrings, maporma ako, mastig ako, ganyan. Hindi eh. Kung hindi makaka-glorify sa Panginoon, bakit mo pa gagawin? Kung mali ang iyong magiging motibo, bakit mo pa gagawin? So sana hindi na po yan. So sana hindi na natin gawin. Malinaw po na sinabi po yan kasi ikaw ay binayaran sa halaga. Ang katawan mo dapat nagagamit ng Panginoon. Ngayon, kung yung ginagawa mo ay makakahadlang, bakit mo pa gagawin? Para magamit ka ng Panginoon. Tama po ba? Kaya nga dyan sa number 3, will body piercing be an obstacle to the ministry? Anong makikita sa'yo pag nagwi-witness ka tapos may malaki kang ganyan? Ay, arigay, Tapos mayroon kang ganda din eh. Tapos ang malapit na yan, Panginoon ka ng Panginoon, yung dila mo may butas. May hikaw pa. Tapos ganyan ka lang. Ganyan yung mga, nakikita niyo yung mga butas sa dila, lagi nakagayon. Sa sigo kasi maraming ganyan. Ako, pag sa daming ganyan, akala mo yung mga manyakis na Okay. Seryoso. Kasi, pinapatulog pa nila sa kanilang ngipin, di ka? Sigo mo kasi maraming ganyan kasi bala ko rin dati magganyan. Buti na lang hindi ako natuluyan ng ganun. Takot ako sa magulang ko. Tignan nyo ba, yung pa, sa inyong mga magulang, sinabi na ng inyong magulang na wag. Ngayon, kayo, you are disobeying your parents kung ginawa nyo yun. Kaya nga dapat, meron talaga kayong idea na makaka-offend talaga sa ibang tao. Lalo sa inyong mga magulang. So, tinan nyo, will body piercing be an obstacle to ministry? Pabera, nagpapaawit sa Panginoon. Tapos ang daming butas sa tenga. Pabera. Tigatang samang tingnan, Kasi bakit? Anong sabi sa 2 Corinthians 5:20? Malinaw sinabi dyan, then we are ambassadors of Christ. Tayo ay mga ambassadors ng Panginoon. Tayo yung nasa frontline upang ipakilala ang Panginoon. Dapat makita sa atin na tayo ay kumakatawan sa ating Panginoong Hesukristo. Ay makikita si Jesus Christ ang iyong itsura ay mukhang mukhang parang galing ang samahang tingnan. Ang samang tingnan, ang dami mong butas, talagang ang masama pa na pinapakita mo pa. Para ang idea, mas gusto mo na ikaw ang makita kaysa sa kay Jesus Christ. So hindi, yung bakit? Kasi bilang tayo mga Kristiyano, we are ambassadors of Christ. Ngayon, kung ikaw ay nagsasabi na ikaw ay saved, dapat ang iyong katawan, ikaw ay kumakatawan talaga sa ating Panginoon. Sa pananamit mo, sa pananalita mo, sa itsura mo. So yan yung sa behavior mo, sa kung sino ka. Dapat talaga ang ating itsura, ang ating nakikita sa atin is Christ-like. Sa Panginoon. And last question, where do I draw the line? Hanggang saan ba yung limit? Kasi pwede naman pala Pero bakit kailangan pang ganyan? Bakit may mga ganyan? Kasi ganito. Sabi po ni Paul, may paalala rin si Paul sa 1 Corinthians 10:31. All things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things are edifieth not. Tama naman nga, pwede naman pala nga. Okay lang pala yun. Wala naman palang sinabing hindi Wala naman palang ganyan. Pero, does it edify? Does it expedient? Ano ba expedient? Nasa Tagalog yun? Karangalan? Nararapat, sorry. Nararapat itong karangalan. Nararapat ba? Tama naman nga sa driving, mayroong ganito. Kahit ikaw yung tama, magbigay ka.
Narinig niyo yun? Sinong nakakanan sa driving? Pag hindi nyo alam yon, hindi kayo... Hindi, totoo yun. Kahit nasa tama ka, magbigay ka. Pag nasa tama ka, paglaban mo, hindi. Kasi may paalala rin si Paul eh. Lahat naman nga ay nasa kautusan. Lawful eh. Pero, hindi naman nararapat. All things are lawful for me, but all things edify not. Hindi lahat ay nakaka-edify. Ngayon, yung ating pag-i-earrings na yan, does it edify? Nararapat ba sa atin yan? Ay kung nasabi naman pala ng Bible na walang ganyan, walang ganyan. Pwede, hindi eh. Ano po? So malinaw na sinasabi lamang po, ano po, sa atin, bakit hindi natin gagawin ito? Edi, yan na yung mga sagot. Tanungin muna natin, bago natin gawin, yung mga tanong na yon. Ano po? Tanungin muna natin, ano ba, makaka-offend ba ako? Magdodraw ba ito ng positive sa ating Panginoon? Ano motivation ko? Bakit ko gagawin ito? Will this be an obstacle to the ministry? Ano kung hindi, edi wag na. Kasi meron talaga mga professing Christian na meron talaga mga ganyan and they use na itong mga ganitong katotohanan. Pero ano yung mga pwede nating isagot sa kanila? Ano po, kung bakit ang ating mga kalalakihan dito at ang ating mga kababayan ay hindi nagbabody piercing ng ganon? Sorry. Where do I draw the line? Alam niyo po ba na ang pinakamaraming piercing sa lalaki at babae umabot ng 600? Ang dami. May pambirang itsura nun. Para ka na nagpaano. 600! Saan pa paglalagay yun? Siguro mayroong mga dito na yun. Tapos din. Alam niyo yung mga 5 din eh. Pambira. Sumasala ng itsura. So, hindi maganda sa atin. Doon pa lang sa hindi maganda. Ano po? Kaya nga sabi doon, sa verse, punta tayo doon sa ano yung makakapagpa-roon sa 1 Peter 3, verse 3 and 4. Whose adorning let it be not be outward, adorning of plaiting of hair, of wearing of gold, or of putting on of apparel. But let it be hidden man of heart, in that which is not corruptible, even the ornament of meek and quiet spirit, which in the sight of God of a great price. So mas gusto ng Panginoon yung meek. Mas gusto ng Diyos yung may humility. Huwag natin ang itaas natin ang ating mga sarili. Kasi alam niyo kung bakit po tayo nagpi-piercing, kung bakit natin ginagawa yan, is to adorn ourselves. Para makita na maganda tayo, para makita na maastig tayo. Pero hindi, ang gusto ng Panginoon, tayo magpakababa. Ang masama makita sa atin ay ang ating Panginoong Hesukristo. So sana yun ang makita sa atin. Sa atin. Ano po? Lalo higit sa mga kalalakihan. Tayo pa naman mga kalalakihan, we preach Christ. Tayo talaga yung mga nangunguna, tayo yung mga lagi na andito sa una, and yet tayo yung makikitaan ng mga ganyang mga kaitsurahan ay hindi maganda. At magre-reflect yan sa lahat. Actually, yan ay hindi. Kasama mo yun, ba't ganun yung itsura nun? Diga? Ay, pwede pala sa inyo yun. Ay, ganyan na yung itsura. So, ibig sabihin, hindi lang yan sa'yo. Magre-reflect yan sa kabuuan. Kaya yung sinasabi, all things are lawful for me, but does it edify? It does not edify. Ano po? So sabi sa conclusion, the whole issue of piercing is not thus the Bible forbid this, but rather, is this something I should do? So ito ba dapat natin gawin? Talaga? Hindi. So sana ang sagot natin ay hindi. So huwag na tayo makita sa atin, ano po, na kahit na hindi naman binurbid or clearly na hindi specific na binurbid ng Panginoon. Pero nakita naman natin sa mga association nito, in cultural, in religious significance, may malaking impact ang mga earrings. Ano po? So, kahit sa mga ganyang mga bagay, sa mga jewelry, may malaking impact po yan. Kaya po, sana sa atin ay maging maayos tayo, ano po, sa harapan ng ating Diyos at sa harapan ng ibang tao. So, tayo po manalangin. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa pag-uusap